Sa loob ng banal na kasulatan ay may mga nilalang na hindi lamang basta hayop, kundi mga mensahero ng malalalim na katotohanan ng Diyos. Mula sa unang pahina ng Biblia hanggang sa mga huling pangitain, ay ginamit ng Diyos ang kanyang mga nilikha upang kausapin ang puso ng tao. Ngunit naitanong mo na ba kung bakit may mga hayop na paulit-ulit lumilitaw sa kanyang mga kwento? May mga aral bang nais ipaalala ang Diyos sa pamamagitan ng mga ito? At kung ikaw ay handang makinig ngayon, ay maaring may mensaheng direktang para sa iyo. Ang bawat nilalang na nilikha ng Diyos ay may layunin at kahulugan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi aksidente na ginamit ang leon bilang simbolo ng lakas o ang tupa bilang larawan ng pagsunod. Sa mata ng Diyos, ang mga hayop ay salamin ng kanyang karakter at paalala ng kanyang kalooban. Kapag binuksan natin ang ating isipan at pananampalataya, mas mauunawaan natin ang mga lihim na ito. Sa paglalakbay na ito ay haharap tayo sa mga simbolong magpapatibay ng ating pananampalataya. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay paraan upang mas marami pang kaluluwa ang maabot ng salita ng Panginoon. Sa bawat pag-share ay may pusong maaaring magbago at manumbalik sa Diyos. Sa bawat panunood ay may pananampalatayang maaaring mapalakas. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag na nagmumula sa kanyang katotohanan. Ngayon ay ating sisimulan ang isang masusing pagninilay sa 7 hayop na nilalang ng Diyos. At ang kanilang espiritual na simbolo, ito ay hindi lamang kaalaman, kundi paanyaya sa mas malalim na relasyon sa Panginoon. Bawat hayop ay may dalang aral tungkol sa pagsunod, pagtitiis tapang at kababaang loob. Ito ay mga katotohanang patuloy na umiiral hanggang sa ating panahon ngayon. Mga aral na kailanman ay hindi naluluma sa harap ng mga pagsubok ng buhay. Habang tayo ay nakikinig, nawa, ay buksan ng Diyos ang ating puso at isipan. Nawa ang Espiritu Santo ang gumabay sa bawat salitang ating maririnig. Huwag lamang tayong makinig, kundi magnilay at isabuhay ang mga aral na ito. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi lamang para pakinggan, kundi para sundin. At sa pagtatapos ng ating paglalakbay na ito, nawa ay mas makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang. Number 1. Ang leon bilang simbolo ng lakas at autoridad ng Diyos. Ang leon ay isa sa mga hayop na madalas binabanggit sa banal na kasulatan bilang makapangyarihang larawan ng lakas na nagmumula mismo sa Diyos. Ito ay kinikilala bilang hari ng mga hayop, hindi lamang dahil sa anyo nito, kundi dahil sa tapang at autoridad na likas sa kanyang pagkilos. Sa Biblia, ang leon ay ginagamit upang ipakita ang pamumuno na may paninindigan at hindi natitinag ng takot o pangamba. Sa ganitong simbolismo, ipinapakita ng Diyos na siya ay may ganap na kapangyarihan sa buong sanlibutan at walang sino man ang makapapantay sa kanya. Sa pamamagitan ng leon, pinaalala sa atin na ang Diyos ay hari na naghahari hindi sa dahas, kundi sa katuwiran at kabanalan. Sa aklat ng Henesis, si Juda ay inihalin tulad sa isang batang leon bilang tanda ng espesyal na pagpapala ng Diyos sa kanyang angkan. Ang larawang ito ay nagpapakita ng pangakong lakas at pamumuno na ipapasa sa mga susunod na salinlahi. Mula sa lahi ni Juda nagmula ang mga hari ng Israel na ginamit ng Diyos upang pamunuan ang kanyang bayan. Hindi ito nagkataon lamang kundi bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan nito, makikita natin na ang leon ay hindi lamang hayop, kundi sagisag ng banal na layunin ng Diyos. Sa aklat ng pahayag, ang Panginoong Hesus ay tinawag na leon ng lipi ni Juda bilang patunay ng kanyang banal na autoridad. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi lamang mapagpakumbabang tagapagligtas, kundi makapangyarihang hari ng lahat. Siya ay may kapangyarihang magtagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at kasamaan ng sanlibutan. Ang kanyang lakas ay hindi pansamantala, kundi walang hanggan at nagmumula sa Ama. Ang larawang ito ng leon ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang leon ay nagtuturo rin sa atin ng espiritual na katapangan na kailangan ng bawat mananampalataya sa araw-araw na buhay. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag ng Diyos na tumindig sa pananampalataya
Kahit sa gitna ng matitinding pagsubok, hindi tayo dapat panghinaan ng loob kapag tayo ay inuusig o hinahamak dahil sa ating paniniwala. Sa halip ay alalahanin natin na ang lakas ng Diyos ang siyang nagbibigay ng tibay sa ating kalooban. Kapag tayo ay nananatili sa Kanyang salita, tayo ay nagiging matatag at hindi madaling matinag. Sa pagninilay sa simbolo ng leon, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na mamuhay ng may tapang at pananampalataya. Tapang na ipaglaban ang katotohanan kahit hindi ito tanggap ng marami sa ating paligid. Tapang na talikuran ang kasalanan at piliin ang kabanalan kahit may kapalit na sakripisyo. Tapang na magtiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang mga mangyayari sa hinaharap. Sapagkat kung ang Diyos ang ating lakas at sandigan, tayo ay magiging matatag at mapagtagumpay tulad ng leon na Kanyang nilikha. Number 2, ang eagle bilang simbolo ng pag-asa at espiritual na pagbabago. Ang eagle ay isa sa mga pinakakahanga-hangang nilalang ng Diyos na madalas gamitin sa Biblia. Bilang simbolo ng pag-asa at lakas ng espiritu, ito ay kilala sa kakayahang lumipad ng mataas at makita ang malayo na para bang walang hangganan ang kanyang tanaw. Sa mata ng pananampalataya, ang eagle ay larawan ng taong nagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi pa nakikita ang kinabukasan, ipinapakita nito na ang Diyos ay may kakayahang itaas tayo mula sa mabigat na kalagayan ng buhay. Sa pamamagitan ng eagle, pinaalala sa atin na hindi tayo nilikha upang manatiling nakadapa sa lupa ng panghihina. Sa aklat ni Isaiah sinabi na ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas at lilipad na parang mga eagle. Ang pangakong ito ay nagbibigay aliw sa mga pusong pagod at sugatan ng mga pagsubok ng buhay. Hindi sinabi ng Diyos na mawawala ang problema, kundi bibigyan niya tayo ng lakas upang lampasan ito. Tulad ng eagle, tayo ay tinatawag na umangat sa itaas ng takot at pangamba. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa matibay na pagtitiwala sa Diyos. Ang eagle ay kilala rin sa kakayahang magpalit ng balahibo upang mabuhay ng mas matagal. Ito ay larawan ng espiritual na pagbabago na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. May mga panahon na kailangan nating iwanan ang lumang pagkatao na puno ng kasalanan at sakit. Ang proseso ay masakit at hindi madali, ngunit ito ay daan patungo sa panibagong buhay. Sa ganitong paraan, tinuturuan tayo ng Diyos na ang pagbabago ay bahagi ng Kanyang plano. Sa buhay Kristiyano, ang simbolo ng eagle ay paanyaya na huwag manatili sa mababang antas ng pananampalataya. Tayo ay tinatawag na tumingin sa buhay ayon sa pananaw ng Diyos at hindi lamang sa paningin ng tao. Kapag tayo ay tumitingin mula sa itaas, mas nauunawaan natin ang layunin ng bawat pagsubok. Ang mga problema na dati ay tila napakalaki ay nagiging maliit kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ang pananampalatayang tulad ng eagle ay pananampalatayang may direksyon at pag-asa. Sa pagninilay sa simbolo ng eagle, inaanyayahan tayo ng Diyos na maniwala sa Kanyang kapangyarihang magpanibago. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang ating pinagdadaanan. Dahil ang Diyos ay may kakayahang itaas tayo muli. Tayo ay tinatawag na maghintay sa Kanya at huwag magmadali sa sariling lakas. Sa tamang panahon tayo ay Kanyang palalakasin at bibigyan ng bagong sigla. At tulad ng eagle, tayo ay lilipad muli na may panibagong pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Number 3, ang tupa bilang simbolo ng pagsunod at kababaang loob. Ang tupa ay isa sa mga hayop na madalas gamitin sa Biblia bilang malinaw na larawan ng ugnayan ng Diyos at ng Kanyang bayan. Ito ay kilala bilang maamo at hindi marahas na hayop na lubos na umaasa sa Kanyang pastol. Sa ganitong larawan, ipinapakita ng Diyos ang puso ng isang tunay na mananampalataya na marunong magtiwala at sumunod. Ang tupa ay hindi namumuhay ayon sa sariling lakas, kundi sa paggabay ng nagmamahal na pastol. Sa pamamagitan nito, pinaalala sa atin na ang buhay na may pananampalataya ay buhay ng pagtitiwala sa Diyos. Sa aklat ng mga awit sinabi na ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo magkukulang. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng malapit at personal na pag-aaruga ng Diyos sa Kanyang mga anak. Tulad ng tupa, tayo ay inaalagaan, pinoprotektahan at ginagabayan sa tamang landas. Kahit tayo ay naliligaw, may Diyos na handang maghanap at magbalik sa atin. Ito ay patunay ng walang hanggang pag-ibig at malasakit ng Panginoon. Sa bagong tipan, si Jesus ay inilarawan bilang kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang buhay para sa sanlibutan.
Ang simbolong ito ay nagpapakita ng sukdulang kababaang loob at sakripisyo. Hindi siya lumaban o gumanti, kundi kusang ibinigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Sa kanyang halimbawa natututo tayo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang tupa ay nagiging paalala na ang dakilang kapangyarihan ay makikita sa pagpapakumbaba. Ang tupa ay nagtuturo rin sa atin ng kahalagahan ng pakikinig sa tinig ng Diyos. Kung paanong kilala ng tupa ang boses ng kanyang pastol, gayon din tayo ay tinatawag na kilalanin ang tinig ng Panginoon. Sa gitna ng ingay ng sanlibutan, kailangan nating matutong makinig sa kanyang salita. Ang pagsunod ay hindi laging madali, ngunit ito ay daan patungo sa kapayapaan. Kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, tayo ay pinangungunahan sa buhay na may layunin. Sa pagninilay sa simbolo ng tupa, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na mamuhay ng may kababaang loob. Kababaang loob na marunong umamin ng kahinaan at umasa sa lakas ng Diyos. Kababaang loob na handang sumunod kahit hindi agad nauunawaan ang lahat. Kababaang loob na nagbubukas ng puso sa paggabay ng Panginoon araw-araw. Sapagkat ang taong tulad ng tupa na nagtitiwala sa pastol ay hindi kailanman mawawala sa tamang landas. Number 4. Ang kalapati bilang simbolo ng kapayapaan at presensya ng Espiritu ng Diyos. Ang kalapati ay isa sa mga hayop na may napakalalim na kahulugan sa banal na kasulatan. At sa pananampalatayang Kristiyano, ito ay kilala bilang banayad, malinis at mapayapang nilalang na walang agresibong likas. Sa Biblia, ang kalapati ay madalas iugnay sa presensya at pagkilos ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan, kundi mapagkalinga at mapayapa rin sa kanyang pakikitungo sa tao. Sa pamamagitan ng kalapati, pinaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Diyos lamang. Sa aklat ng Genesis, ang kalapati ay ginamit bilang tanda ng bagong simula matapos ang malaking baha. Ito ay bumalik kay Noe na may dalang dahon ng olibo bilang senyales na humupa na ang galit ng kalikasan. Ang tagpong ito ay larawan ng awa at katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ipinapakita nito na kahit matapos ang matinding paghatol, may pag-asa pa ring ibinibigay ang Diyos. Ang kalapati ay nagiging simbolo ng panunumbalik at bagong buhay. Sa bagong tipan ng Espiritu Santo ay bumaba kay Jesus sa anyo ng isang kalapati. Ang pangyayaring ito ay naganap sa kanyang bautismo bilang patunay ng pagsang-ayon ng Ama. Ipinapakita nito na ang kalapati ay sagisag ng banal na presensya at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito dumating na may ingay o dahas, kundi may katahimikan at kabanalan. Sa ganitong larawan, tinuturuan tayo na ang Diyos ay kumikilos ng may kaayusan at kapayapaan. Ang kalapati ay nagtuturo rin sa atin ng kahalagahan ng malinis na puso at intensyon. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na mamuhay ng may kapayapaan sa Diyos at sa kapwa. Hindi tayo tinawag upang mamuhay sa galit o puot, kundi sa pag-ibig at pagpapatawad. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa pusong mapagkumbaba at bukas sa kanyang kalooban. Kapag pinili natin ang kapayapaan, mas nagiging malinaw ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Sa pagninilay sa simbolo ng kalapati, inaanyayahan tayo ng Diyos na hayaan ang kanyang Espiritu na kumilos sa atin. Inaanyayahan tayong iwanan ang kaguluhan ng mundo at manahan sa kanyang kapayapaan. Inaanyayahan tayong maging instrumento ng pag-ibig at pagkakasundo sa ating pamilya at komunidad. Sa araw-araw na buhay, maaari tayong maging daluyan ng presensya ng Diyos sa iba. At tulad ng kalapati, nawa ay mamuhay tayo na may dalang pag-asa, kapayapaan at liwanag na nagmumula sa Diyos. Number 5. Ang ahas bilang simbolo ng babala at karunungan. Ang ahas ay isa sa mga nilalang ng Diyos na may pinakamalalim at pinakamasalimuot na kahulugan sa loob ng banal na kasulatan. Madalas itong iniuugnay sa tukso at panlilinlang, ngunit hindi rito nagtatapos ang mensaheng nais iparating ng Diyos. Sa Biblia, ang ahas ay ginamit bilang paalala na ang kasamaan ay maaring magpakita sa paraang tila maamo at kaaya-aya. Ipinapakita nito na ang kaaway ay hindi laging dumarating ng hayagan, kundi sa anyong marunong magsalita at manghikayat. Sa pamamagitan ng ahas, pinaalalahanan tayo ng Diyos na maging mapagmatsyag at huwag maging kampante sa ating espiritual na kalagayan. Sa aklat ng Genesis, ang ahas ang ginamit upang iligaw sina Adan at Eva
mula sa kalooban ng Diyos. Hindi ito nagsalita ng tahasang kasinungalingan, kundi naghasik ng pagdududa sa salita ng Panginoon. Dito natin natututunan na ang kasalanan ay madalas nagsisimula sa tanong na nagpapahina sa pananampalataya. Ang maliit na pagkompromiso ay maaring humantong sa malaking pagbagsak ng espiritu. Ang kwentong ito ay malinaw na babala na ang pagsuway sa Diyos ay nagdudulot ng pagkasira ng ugnayan sa Kanya. Gayunpaman sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang ahas ay ginamit din bilang simbolo ng karunungan. Sinabi mismo ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay dapat maging marunong tulad ng ahas at maamo tulad ng kalapati. Ipinapakita nito na ang karunungan ay mahalagang sandata sa pagharap sa mga hamon ng buhay Kristiyano. Hindi tayo tinatawag upang maging inosente sa kasamaan, kundi maging maalam sa tamang paraan ng pag-iwas dito. Ang karunungang ito ay hindi galing sa mundo kundi nagmumula sa Diyos. Ang ahas ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng maingat na pagdedesisyon sa bawat hakbang ng buhay. Bilang mga mananampalataya, tayo ay humaharap sa maraming tukso na maaring maglayo sa atin sa Diyos. Hindi lahat ng nagmumukhang mabuti ay tunay na makabubuti sa ating kaluluwa at pananampalataya. Sa pamamagitan ng panalangin at patnubay ng salita ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng tamang discernment. Ang karunungan mula sa Diyos ang siyang nagiging kalasag laban sa panlilinlang ng kaaway. Sa pagninilay sa simbolo ng ahas, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na mamuhay ng may espiritual na pagbabantay. Inaanyayahan tayong suriin ang ating mga iniisip, salita at kilos sa liwanag ng Kanyang katotohanan. Inaanyayahan tayong maging matalino sa pakikisalamuha sa sanlibutan nang hindi isinusuko ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay nananatiling nakakapit sa Diyos, tayo ay iniingatan Niya mula sa mga bitag ng kasamaan. At sa Kanyang karunungan, tayo ay makalalakad sa buhay ng may liwanag, pag-iingat at matibay na pananampalataya. Number 6. Ang usa bilang simbolo ng pagnanasa sa Diyos at espiritual na katapatan. Ang usa ay isang hayop na ginamit sa Biblia upang ilarawan ang malalim na pananabik ng kaluluwa sa presensya ng Diyos. Ito ay kilala sa pagiging maingat, maliksi at sensitibo sa kapaligiran na kanyang ginagalawan. Sa espiritual na kahulugan, ang usa ay larawan ng pusong naghahanap sa Diyos ng may tapat na pagnanais. Ipinapakita nito ang isang buhay na hindi kontento sa mababaw na pananampalataya. Sa pamamagitan ng usa, tinatawag tayo ng Diyos na hanapin siya ng buong puso at hindi kalahati lamang. Sa aklat ng mga awit, inihalin tulad ang kaluluwa sa isang usang nauuhaw sa batis ng tubig. Ang larawang ito ay nagpapahayag ng matinding pangangailangan ng tao sa Diyos. Tulad ng usa na hindi mabubuhay ng walang tubig, ang kaluluwa ay hindi rin mabubusog kung wala ang Diyos. Ang mundo ay maaring magbigay ng aliw, ngunit hindi nito mapupunan ng espiritual na uhaw. Tanging ang presensya ng Diyos ang kayang magbigay ng tunay na kasiyahan. Ang usa ay kilala rin sa kakayahang tumakbo sa mga bundok at matarik na lugar ng may katatagan. Ito ay simbolo ng lakas na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak sa gitna ng kahirapan. Kapag ang landas ng buhay ay mahirap at puno ng pagsubok, ang Diyos ang nagbibigay ng matibay na hakbang. Hindi man mawala ang problema, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang malampasan ito. Ang usa ay paalala na sa Diyos tayo ay maaring maging matatag kahit sa mahirap na kalagayan. Sa buhay Kristiyano, ang simbolo ng usa ay paanyaya sa patuloy na paghahangad sa Diyos araw-araw. Hindi sapat ang minsanang panalangin o panandali ang sigla sa pananampalataya. Ang Diyos ay naghahanap ng pusong tapat at uhaw sa Kanyang presensya. Kapag hinahanap natin Siya ng taos-puso, ipinapangako Niya na Siya ay ating masusumpungan. Ang buhay na inuuna ang Diyos ay buhay na may direksyon at kapayapaan. Sa pagninilay sa simbolo ng usa, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na suriin ang ating mga puso. Tayo ba ay tunay na nauuhaw sa Kanyang presensya o kontento na sa ibabaw lamang? Inaanyayahan tayong iwanan ang mga bagay na nagpapahina sa ating pananampalataya. Inaanyayahan tayong lumapit sa Diyos ng may katapatan at kababaang loob. At tulad ng usa, nawa ang ating kaluluwa ay patuloy na manabik sa Diyos na pinagmumulan ng buhay. Number 7. Ang langgam bilang simbolo ng kasipagan at karunungang nagmumula sa Diyos. Ang langgam ay isa sa pinakamaliit na nilalang na nilikha ng Diyos, ngunit may napakalalim na aral na inihahayag sa banal na kasulatan.
Bagaman ito ay tila mahina at madaling maliitin, ipinapakita nito ang kahalagahan ng kasipagan at maingat na pamumuhay. Sa paningin ng Diyos, ang pagiging maliit ay hindi hadlang upang magpakita ng karunungan at disiplina. Ginagamit ang langgam bilang paalala na ang tunay na karunungan ay makikita sa tamang asal at gawain. Sa pamamagitan ng langgam, itinuturo ng Diyos na ang bawat nilalang ay may mahalagang papel sa kanyang layunin. Sa aklat ng mga kawikaan, ang tao ay tahasang inaanyayahang pagmasdan at tularan ng langgam sa kanyang pamumuhay. Ipinapakita rito na ang langgam ay masipag kahit wala siyang pinunong nagbabantay o nag-uutos sa kanya. Ito ay larawan ng taong may sariling disiplina at malasakit sa kinabukasan. Ang kanyang kasipagan ay bunga ng karunungang nauunawaan ang darating na pangangailangan. Sa ganitong paraan, tinuturuan tayo ng Diyos na maging responsable at maingat sa ating mga gawain araw-araw. Ang langgam ay naghahanda sa panahon ng kasaganaan at hindi naghihintay na dumating ang kakulangan bago kumilos. Ito ay malinaw na paalala na ang pagpaplano at paghahanda ay tanda ng karunungang nagmumula sa Diyos. Sa espiritual na buhay, kailangan din nating mag-ipon ng pananampalataya habang may lakas at pagkakataon. Kapag dumating ang mga pagsubok, ang naipong pananampalataya ang magiging sandigan ng ating puso. Ang langgam ay nagiging larawan ng taong handang humarap sa hamon ng buhay nang may tiwala sa Diyos. Sa buhay Kristiyano, ang simbolo ng langgam ay paanyaya na huwag maging pabaya o tamad sa pananampalataya. Ang paglago sa Diyos ay nangangailangan ng sipag sa panalangin, pakikinig at pagsunod sa kanyang salita. Hindi sapat ang umaasa lamang sa damdamin o panandaliang sigla ng Espiritu. Ang tunay na pananampalataya ay hinuhubog sa araw-araw na katapatan sa maliliit na gawain. Tulad ng langgam, ang maliliit na hakbang ng pagsunod ay may malaking bunga sa tamang panahon. Sa pagninilay sa simbolo ng langgam, inaanyayahan tayo ng Diyos na mamuhay ng may disiplina, karunungan at pananagutan. Inaanyayahan tayong maging tapat sa mga simpleng gawain na kanyang ipinagkakatiwala sa atin. Inaanyayahan tayong gamitin ang ating oras, lakas at kakayahan para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kapag tayo ay masipag at tapat sa gawain ng Panginoon, ng ating buhay ay nagiging patunay ng kanyang biyaya. At tulad ng langgam, nawa ang ating pamumuhay ay magpakita ng karunungang hinubog at ginabayan ng Diyos. Kung may mensaheng tumimo sa iyong puso ngayon, huwag mo itong hayaang matapos dito lamang. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi pati sa kanyang mga nilalang. Ang bawat hayop na ating tinalakay ay paalala na ang Diyos ay malikhain, makapangyarihan at malapit sa ating buhay. Hindi aksidente na ikaw ay nanood hanggang sa huling sandali ng mensaheng ito. Maaring ito ay banal na paanyaya ng Diyos upang mas palalimin ang iyong pananampalataya. Sa ating paglalakbay, nakita natin na ang Diyos ay nagtuturo sa ibang paraan na minsan ay hindi natin inaasahan. Sa lakas ng leon, sa pag-asa ng agila, sa pagsunod ng tupa, sa kapayapaan ng kalapati, sa babala ng ahas, sa pananabik ng usa, at sa kasipagan ng langgam, ay may mensaheng inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang mga aral na ito ay hindi lamang para pakinggan, kundi para isabuhay sa araw-araw. Ang pananampalataya ay nagiging totoo kapag ito ay sinasabuhay sa gitna ng realidad ng buhay. Nawa ang bawat simbolo ay magsilbing ilaw sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa bawat pag-support ninyo ay mas marami pa tayong maaabot na puso at kaluluwa. Sa bawat pag-share ay may isang taong maaring mapalapit sa Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang katotohanan, pag-asa at pag-ibig na nagmumula sa kanyang salita. Maging kasangkapan nawa tayo ng Diyos sa pagbabahagi ng liwanag sa sanlibutan. Sa iyong pag-alis mula sa video na ito, dalhin mo ang mga aral sa iyong puso. Huwag mong kalilimutan na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa iyong buhay kahit sa mga simpleng bagay. Magtiwala ka sa kanyang paggabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. At sa bawat araw piliin mong mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hanggang sa muli, nawa ang biyaya, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay sumaiyo magpakailanman.